Guminahawa din ang buhay nyo. Tama naman. Yeah. So, naramdaman nyo rin yung talagang, ano Coach Ben, yung pag-interest ba? Yes. Diba? Pero, yun nga Coach M, kasi alam ng lahat pag nag-abroad ka, sagana ka sa sweldo. Sagana ka sa lahat ng material na pwede mong kunin. Pero yung oras mo sa pamilya mo, yun yung nawawala na hindi mo pwede palitan ng pera. Yan. Hindi kayang palitan ng pera. Yung oras sa pamilya. Yung every time mo na may okasyon, every time na may birthday, may Pasko, hindi ka makakauwi ka agad-agad. Kasi nga, kailangan mong magtrabaho muna. Tsaka mahal ang pamasahe sa Dubai. Nabalikan. Oh. So, technically, meron kayo kahit paano comfort zone sa Dubai. Yes po. You're earning good. At balita ko ang asawa mo ay may posisyon sa UAE. Yes po, GM. Pero syempre dahil nga, syempre yung age namin medyo paano na, kasi 40 plus na po kami. And nag-decide po siya, 20 years na siya as employee. Nag-decide po kami na umuwi na. Oh. 2019, last quarter ng 2019, nag-decide po kami mag-for good na sa Pilipinas. Oh. Kasi sabi namin, ayaw naman namin na mamuhay kami ng matagal na nangangamuhan sa ibang bansa. So, yun po, naghanap kami talaga ng work, naghahanap kami ng negosyo, pero sabi namin, ang hirap pala, ang hirap maghanap ng negosyo na, syempre yung hard-earned money mo, hindi mo naman bibitawan basta-basta yun. Tama. Ang hirap lang niya na, ikaw na iisipin mo yung produktong ibibenta mo, yung sistema na gagawin mo, yung work, yung system flow. Galing. Siyempre, ang hirap po. Ma'am Alma, ang ganda nito, guys! Na-catch nyo ba to? Yes, dear. Ha? Team Labas, narinig nyo ba yung sinabi niya? Naku, kung meron kayong partner na OFW na nakikinig ngayon, or mga nasa abroad, pakinggan nyo, ang ganda na sinabi ni Ma'am Alma. Sila yung mga tao na matagal nag-abroad, talagang pinangarap nila yung malaking sweldo, pero ang dulo na pupuntahan, umuwi rin sa Pilipinas at maghanap ng negosyo. Pero they found out, ang ganda na sinabi niya, na-find out nila na kahit marami silang pera, Ma'am Alma, yung totoo lang, mag-yes lang ba or no? Totoo ba na umuwi kayo dito as OFW, may mga pera kayo? Yes! Okay, so dito kaya ako sinasabi, katunayan na hindi lang pera ang kailangan mo, ang pupunan mo para magnegosyo. Kasi may pera silang mag-asawang pag-uwi. Pero nung na-realize nila, ang hirap pala magsimula ng business. Gusto mo, pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Ngayon, ang tanong! Bakit kayo napadpad sa JC at House of Franchise? Ayan. So, ayun na nga po. Umuwi kami ng October 2020 kasi na-delay kami dahil due to pandemic. Na-lockdown, walang flight. So, October, nag-resume ang mga flights. Pwede ka na, yung mga umuwi home country mo, pwede na. So, October 2020, umuwi kami. Eh, syempre, nag-iisip pa rin kami ng negosyo. Hanggang dumating yung January, wala pa rin kami business. Syempre, yung pera mo palabas lahat. So, may friend po kami na taga Dubai. Imagine nyo to. Umuwi na kami ng Pilipinas, yung nag-introduce sa amin ng negosyo, nasa Dubai. Baligtad, di ba? Nasa Dubai siya, may binigay po siyang link. Tapos, hindi ko siya pinanood. After a week, pinalo up niya ako. Tinanong niya sa akin, Ate Alma, napanood mo yung link? Sabi ko, hindi, kasi ang tagal eh. Ang haba, tinignan ko 1 hour. Yan! Alam na. So, sabi ko sa husband ko, ikaw na lang manood kasi kinukulit ako. So, pinanood niya po. And then, after Sunday yon, hindi ko yung makakalimutan, Sunday ng January yon. Tapos, sabi niya, maganda yung negosyo. Sabi niya, in demand ngayon kasi pandemic. Sabi niya, mag-start ako. So, alam naman natin, di ba, weekly po yung cut-off. So, hinabol po namin ng Monday 2 p.m. Nag-avail ng package yung husband ko. So, siya po yung nauna. Kasi, sabi ko, parang ayoko yan. Kasi, hindi ka mahilig. Opo, hindi talaga. Tapos, syempre, yung magsisimula ka ulit. Sabi ko, parang ang hirap. Sige, ikaw muna. So, yun po. Sigurista ka rin pala. Katulad mo ng marami, yes po. So, pinauna mo si husband. Yes po. Tapos, may nabalitaan ako. Ayan po, GM. Totoo ba yun? Totoo po. Ikaw na magkwento. So, nung nag-join, nasa business na po yung husband ko,